Hi, una sa lahat, purihin natin ang Diyos na banal, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa darating. Amen? Okay, Isaiah chapter 53 verse 4, nasusulat na, tiniis niya ang hirap na tayong dapat magbata or magtiis, gayon din ang kirot or pain na tayo sanang lumasap. Okay, next week ay Holy Week na, sa April 18 ay Holy Friday or Good Friday, pag-alaala natin sa pagkamatay ng ating Panginoong Kristo sa cross dahil sa kasalanan ng maraming tao ayon sa kasulatan. Ang pagkamatay sa krus ng Panginoon ay hinulaan na ito ng mga propeta hundreds of years ago sa Old Testament bago pa ito natupad. Ang Panginoong Kristo ang tinutukoy ni Propeta Isaiah ng kanyang sabihin na tiniis niya ang hirap na tayong dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Sa verse 5, sinasabi na dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Sa verse 6, sinasabi na inibig ng Diyos na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. At sa verse 8, sinasabi na siya ay pinatay dahil sa kasalanan ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. So ang sinabing ito ni Propeta Isaiah sa Isaiah chapter 53 ay natupad sa New Testament. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21 sinasabi na si Jesus Christ ay hindi nagkasala, ngunit dahil sa atin siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa John 12 verse 27, sinasabi na naparito ang Panginoong Kristo upang danasin ang kahirapang ito sa cross. At ang paghihirap na ito ng Panginoon ay kalooban ng Diyos. Inihandog ng Panginoon ang kanyang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran ayon sa kasulatan. Okay, noon sa Old Testament, naghahandog sila ng mga hayop bilang hain para sa kasalanan at nililinis nila ang lahat sa pamamagitan ng dugo. Sinasabi sa Hebrews 9 verse 22 na halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran kung walang pagbububo ng dugo. Sa Old Testament, naghahandog sila ng 2 kambing. Ang unang kambing ay pinapatay nila para sa kasalanan. Ito ay nagre-represent sa ating Panginoong Kristo at ang ikalawang kambing ay pinakakawalan sa wilderness. Ito naman ay nagre-represent naman sa atin. Dahil sa pagkamatay ng Panginoon, tayo ay pinalalaya sa ating mga kasalanan. Sa 1 John 2 verse 2, sinasabi na si Jesus Christ ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at sa kasalanan din ng lahat ng tao. So mula nang maghandog ang Panginoon sa cross, maghandog ang Panginoon ng kanyang sariling katawan, ay nahinto na rin ang paghahandog ng mga hayop para sa kasalanan. Sa totoo lang, hindi naman talaga kinalugdan ng Diyos ang mga handog na hayop. Sinasabi sa Hebrews chapter 10 na hindi naman talaga kinalugdan ng Diyos ang mga handog na hayop sapagkat ito ay nagpapaalaala lamang sa mga tao sa kanilang mga kasalanan. Kaya't si Kristo ay nanaog sa sanlibutan upang tubdin ang kalooban ng Diyos. Ito ay ang ialay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa ating mga makasalanan. At dahil sa pagsunod ng ating Panginoon sa kalooban ng Diyos, tayo ay nilinis ni Jesus Christ sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Kaya nga, nahinto na ang paghahandog ng mga hayop para sa kasalanan. Hindi na ito kailangan sapagkat ang ginawa ng Panginoong Kristo sa cross para sa atin ay sapat na dahil doon tayo nalinis at naging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya't manalig tayo kay Jesus Christ at sundin natin ang Panginoon sapagkat sa Kanya lamang matatagpuan natin ang kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, ang Kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa atin sa ikaliligtas ng tao ayon sa Gawa 4 verse 12. Sa Hebrews 9 verse 27 to 28, sinasabi na itinakda sa mga tao ang minsang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom or judgment day.
Gayon din naman, si Kristo ay minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Kaya't pagsisihan na natin at taligdan ng kasalanan at manalig tayo sa Panginoong Hesukristo bago dumating ang Panginoon. Sapagkat sa muling pagbabalik ng Panginoon ay hindi na siya si Jesus Christ na magpapakumbaba at magpapapako sa cross. Ang Panginoon ay darating bilang isang makapangyarihang hari at lahat ay haharap sa kanyang hukuman. Ang Panginoon ay darating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan.